hindi lang basta bayani kundi isang bathala o Kristong kayumanggi. Yan ang paniniwala ng isang grupo sa Calamba, Laguna patungkol kay Dr. Jose Rizal. Ayon naman sa isang alagad ng simbahan, bagamat hindi banta ang grupong Celio Rizal, taliwas pa rin ang kanilang mga paniniwala sa turo ng simbahan. Kilalanin po ang grupong ito sa Saksi Special Report. Ito ang ritual ng paghahandog ng biyaya, isang alay pasasalamat hindi lang para sa inang kalikasan kundi pati na rin sa kinikilala nilang bathala, si Dr. Jose Rizal. Dito sa Calamba, Laguna kung saan isinilang ang ating pambansang bayani, kilala sila bilang mga miyembro ng Celio Rizal, isang grupong naniniwalang si Rizal ang Kristong kayumanggi na nagligtas sa mga Pilipino mula sa mga dayuhang mananakop. Ang Celio Rizal ay upang gisingin ang kamalayan, may sariling Diyos sa bansang Pilipinas na hindi siya dapat makidiyos sa Diyos ng karatig bansa. Kung sa simbahang Katoliko may 3 persona ang Diyos, sa doktrina ng Celio may 3 mukha si Rizal. Si Rizal na bathalang may likha, si Rizal na bayani ng ating bansa, at si Rizal na makabayang reformista. Naniniwala rin ang grupo na si Rizal ay tinakdang maging bathala mula pagkapanganak. Ang kanya raw kasing pangalan sa Latin na Jove Rex Al, Diyos hari ng lahat, umano ang kahulugan. Paliwanag ng historia ni si Dr. Nilo Ocampo, ang mga pagkakatulad umano ng ilang nangyari kina Rizal at Cristo ay kabilang sa mga batayan ng paniniwala ng grupo. Bago siya mamatay, bago siya barilin, ano yung sinabi niya? Sinabi niya, consumatum est. Ito yung huling salita ni Cristo. Pwede masabi napakasimpleng paliwanag, pero para sa kanila, ano yun, isa sa mga tanda. Taong 2008 nang opisyal na nagparehistro ang grupo bilang non-government organization. Pero ayon kay Father Rene Eriga ng Calamba, bagamat hindi raw banta ang mga grupong gaya ng Celio Rizal, taliwas pa rin ang kanilang mga paniniwala sa turo ng simbahan. Ito po ay hindi tinatanggap ng simbahang Katolika dahil ang simbahang Katolika ay buo ang paniniwala na ang Diyos ay ang nagkatawang tao na si Jesucristo. Wala nang ipapahayag ang Ama maliban kay Kristo. Pati ang mismong mga kaanak ni Rizal hindi sang-ayon sa pagtatratong Diyos sa kanilang ninuno. Kung itatrato siyang parang Diyos, doon ako hindi sang-ayon dahil hindi naman siya talaga Diyos. Pinanganak siya, lumaki siya dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, nananatiling matatag sa kanilang paniniwala ang mga miyembro ng Celio Rizal. Malapit-lapit kami doon sa kulto dahil ang ibig sabihin ng kulto ay kultura. Ang positibong pananaw ng tao dyan ay isang pribadong pagsamba o pananalig na kaya naging masama sa paningin ng tao dahil hindi naman nila naunawaan kung anong pinagagawa ng mga gumagawa. Ayon sa mga miyembro ng Celio Rizal, dekada 50 pa raw na buo ang kanilang grupo. Paliwanag ni Dr. Ocampo, umusbong daw ang mga ganitong grupo mula sa hangaring ipaglaban ang ating katutubong kultura mula sa impluensya ng mga dayuhan. Pagkilala yan sa katangian ng mga Pilipino bilang maaaring makapantay sa kung sino man at sa mga makapangyarihan. Bago kayo dumating, maganda yung kabias na namin at kaya din naming magpalitaw ng isang dakilang tao katulad ni Rizal. Iba-iba man ang pagtingin kay Rizal bilang Pilipino, ang mahalaga marahil ay ang kilalanin ng ating pambansang bayani para ganap na maintindihan ang mga naiambag niya sa ating lahi. Para sa Saksi, Chino Gaston, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio, susunod na Born to be Wild. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.